Di na ko maglangan, di na ko magdugay. I don't know kung okay na ba ang ato ang multimedia di ang dapit. So this wonderful morning ato ang andamo na ato ang kasing-kasing. Kinsa ra bay andam diha karon ningog amen. Kaya andamo na ato ang kasing-kasing sa pagpaminaw, sa pagdawat sa pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Ginoo dako kayo kahimuan sa ato ang kinabuhi, no? That's why this wonderful morning, brothers and sisters in the Lord, let us prepare our hearts to receive the Word of God. Maulang yun niya akong gusto isulti sa toa. Once nga maminaw tas pulong sa Ginoo, expect the unexpected. Ano sa'y buot pasabot? It could be probably, or it would be probably, nga ang pulong sa Ginoo, magbadlong ka na to. Dawato na to na igsoon. Gibadlong ta para sa ato ang kaayuhan. Amen? Dili ni gibadlong para nga ikaw pakaulawan para sa tong kaayuhan. Amen? Lahi to ang pagpakaulaw. Lahi tong pakaulawan ka. Lahi ning badlongon ta sa pulong sa Ginoo. Kay mao man gyud ang disenyo sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ang pagbadlong, pagtudlo kung unsa ang kamatuoran. Amen? O ang pulong sa Ginoo para kanato karon is pagdasig, praise the Lord, dawata kana. Kung pagbadlong man usab kini, dawata kana igsoon. Praise the Lord, salamat sa Ginoo. That's why this wonderful morning, let us prepare our hearts nga magadawat sa pulong sa Ginoo, ato ang i-welcome ang magadumala sa pulong sa Dios, ang iyahang speaker o ato ang speaker of the house, ato karon nga mamumulong, malaylayan at one of the members of the council, at the same time our music director, no other than Brother Gilchrist Calape. Soon to be pastor. Praise God. What a wonderful and powerful praise and worship that we have. Amen? Na-feel yun na ako ang presensya sa Ginoo nga nagapanglihok sa itong taliwala. Napati ba po na ninyo? Amen. So that's why ato yung i-declare nga ang Ginoo maayo kayo sa itong kinabuhi. Amen. God is good. And all the time. Hallelujah. Kanunay yun na ito nang i-declare nga maayo yun ang Ginoo. Dili yun daotan ang Ginoo. Sa kanunay, maayo ang Dios sa ito ang kinabuhi. Kita na may dili maayo usahay. Pero ang Ginoo, mga igsoon, He is good all the time. Well, anyway, salamat kay Pastor sa opportunity sa makausap nga makashare sa pulong sa tang buhay nga Dios. And of course, dugay na jud ko kapila na ko si Gwale, pero karon pa ko makapasalamat kay Miss A sa tubig nga yang gina-provide sa mga speaker. Umutindo. Miss A, thank you. Thank you so much. It means a lot. Hallelujah. Okay, so dito maglangan kay matagutlo, bulawanon, mga igsoon. Amen. So I'm requesting everyone to please rise in reverence to the Word of God today. Okay? Ano yung mga Biblia? Let's open it in the book of Acts, chapter 10. Nalala sa screen. Acts chapter 10, verse 1 to 8. Now, I'm going to read it vocally. Ako lang magbasa vocally. Just follow and read it with your eyes. Okay? Para di na mahago. Dili masayang inyong mga tingog. Okay, are we ready? Acts chapter 10, verses 1 to 8. Ingon diha. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Verse 2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Verse 5. Now send men to Joppa
to bring back a man named Simon who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called two of his servants and a devout soldier who was one with his attendants. Last verse, or verse 8, I mean. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong, mag-ampot ta. Lord, salamat ini nga matahom ka kabuntagon, an opportunity for us, oh God, na once again makadungog kami sa imong mga pulong, makapaminaw kami sa imong mensahe ni nga kabuntagon, oh God. Lord, we ask for more of you. Ikaw magapataliwala ka namo. Ikaw mag-abri sa matag usa kasing-kasing ug una-una, oh God. Himo kining andam, Lord, nga madinawaton sa imong mga pulong, Ginoo. Nga kining mga pulong imong hatagan og kinabuhi. Na kining mga pulong makatandog sa matag usa kasing-kasing right now, oh God. Salamat, Lord, bis naman ang bus alagad nga magadala niini. Salamat sa pagtabon sa imong himaya ug sa imong hamiling nga dugo. Lord, protection ni kami. Salamat, Ginoo, nga mga buhat sa lutan cannot penetrate us today. In Jesus' name. Salamat sa iyong pagkabuhaton. All the glory and honor in your name. Amen. Pwede na tamang lingkod. Muinom sa kong tubig. Okay. So this morning, I'm going to share to you the topic entitled, How Can I Be Godly? Now, kung saan daw nga mahimo tang, when we say godly, that is, sa tuwa pa ng sinultian, Diyos nun. Tama ba? How can I be godly? Now, niabot ba sa inyong kasing-kasing or sa inyong una-una igsuon nga? Kana bang, or nini nga kabuntagon mismo, gusto ba ta nga mahimong Diyos nun? Praise God. Or naabot yun tayo tinguha, desire, great desire, nga mahimo tang godly or Diyos nun. Pila naman suta katuig, no? Nga, nagasimba din Pero naabot ba yun sa imong punto, sa imong kasing-kasing igsoon nga, nadyo kay tinguha, nga mahimong Diyos nun. Hello, man. Hallelujah. You know what? It's sad to say. It is very sad to say nga mga Kristohano nowadays, dili mapuntanan. Mga observation lang. Naipipila ka mga Kristohanon nga makita nato nga matag Domingo, naagyo din sa simbahan, musimba, halos wala yung palta, no? Perfect attendance, Sunday service, gani, dili jud malate. But then, hey, okay. Ang sakit pamaturon tungod kay dili makita ang pagka-Dios nun. No? Bisan makita nato nga very much active sa mga church activities, appeal, cooperate, grabing support, no? Pero questionable ang pagka-godly. Pero wala ko nag-ingon nga tanan. Pipila lamang. And I do believe na wala na din sa ato ang simbahan. Amen? Hinay man. Alanganin man. Okay? So, inaana, no? Now, unsa ba daibot pasabot kung moingon ta og Dios pagka-Dios nun or godliness? What is godliness? And there's a screen. Godliness is the reverent awareness of God's sovereignty over every aspect of life and the attendant to honor Him in all one's conduct. Sayo na kaya sabton. Buot pasabot lang yun niya na igsuon nga ang isa ka tao nga Diyos nun aduna gay siya dako nga pag-ila ug pagtahod respeto ngadto sa tuang buhi nga Dios. Amen. And aside from that, kung ikaw usa ka godly person, naadyo kay tinguha
nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi sa tanang panahon. Mao nay ginatawag og godliness. Pagka Dios nun. Okay, nasabtan. So klaro, nasabtan nato kung sibot pasabot mo ingon tawag godliness. Okay, now in the New Testament, in the book of Acts, okay, in the New Testament, na usa ka tao naginganlan og Cornelius. Kini si Cornelius gidescribe sa Biblia or giila nga isa sa mga devout o may tag-devout ka na bang Dios nun. Kini si Cornelius gitawag nga Dios nun atubangan sa tuang buhi nga Dios. Kaila ba mo kay Cornelius? Aba may knowledge or aware ba mo about kay Cornelius? Basig inyo ng silingan. O inyo ng amigo si Cornelius. Okay, makita niyo siya sa Book of Acts. Katotong gibasa ganiha nga text. In Acts chapter 10, verses 1 to 8. Nanadiha ang story ni Cornelius. You know what? Cornelius, kinsa man ni si Cornelius, he is a Roman centurion. No? Kung ingon tag Roman centurion, usa kini ka military officer. Nga nagamando or nag-lead o isa ka platoon or isa ka troop. So, but pasabot igsoon, kini si Cornelius, dili ni siya basta-basta. He is a soldier. Not just a soldier, but naa siya'y ranggo. Opisyalis kini si Cornelius. Nasabtan. Okay? Aside from that, Cornelius, nabilong ni siya sa prominent family. Buot pasabot, ilado nga pamilya sa ilang panahon. No? Kana bang, dili basta-basta. Inana ka kuan si Cornelius. And of course, kinipot si Cornelius di ay usa ka Gentile. Pero, na-convert ni siya into Jews. Kaya giyang gi-embrace ang faith of Jewish. So, mga history, hatagan ng tamo og idea kung kinsa si Cornelius. Ang pangutana, nganong giilaman siya nga usa ka Dios nun sa iyang panahon? No? Ngano man? Mao na ato ang istoryahan karon. Muna ito ang i-discuss this morning. Ang mga rason, igsoon, nga nung nahimong Diyos nun si Cornelius, and this is our first point, because Cornelius has a right attitude towards God. Ang usa ka tawo nga Diyos nun igsoon, na siya'y tama ug maayo nga kinaiya at tubangan sa tuang buhay nga Dios. Amen? Inana si Cornelius na siya'y maayo nagipakita nga kinaiya ngadto sa tuang buhay nga Dios. Now, unsa man kini nga mga kinaiya? By the way, kalibot ko, Pastor. Kini nga message, series ni siya, Pastor. Okay lang. Series ni nanay part 1, nay part 2. So, kani ang part 1. Then ang part 2, depende na ka pastor kung kanusta ko niya hatagan og slot para padayon na ako ang part 2. Okay? So mubo lang ni siya guys. Ay mo kabala ka, mubo lang ni kay part 1 lang ni sa ako ang message series ni siya. Okay lang? So I hope nga musunod ta kay para pag-discuss na ako kung kanusta ko ipapawalihon na po ni pastor, ako ning padayonon. Amen? Okay. Okay, padayon ta. Now, unsa ang mga kinaiya di ay, nagipakita ni Cornelius nga nahimo man siyang Diyos nun atubangan sa tuang buhay nga Dios. Number 1, kining ginatawag nga reverence. When I say reverence, buot pasabot pagtahod. Kuha? Pagtahod ang buot pasabot niya na. Kung moingon tag reverence, it is a deep respect for someone or something. Mo na yung meaning sa reverence. Naay dakong respeto, lalong nga respeto
pagtahod sa usa ka tao or usa ka butang. Mao kana ang kinaiya nga gipakita ni Cornelius ngadto sa tong buhi nga Dios. Dako kayo ang pag-ila sa tong buhi nga Dios, dako kayo ang pagtahod ug dako kayo ang respeto sa tong buhi nga Dios. Amen. Mao nga nahimo siyang Dios nun. Hallelujah. Acts chapter 10 verse 2. Sige nga diha. He and all his family were devout and God-fearing. Diha sa takotok. So nagpamatuod, dili lang si Cornelius mismo, even his family, Dios nun, og nagmahadlokon sa tuang buhi nga Dios. Amen? Nagtuo si Cornelius igsoon nga ang Dios mo ay tag-iya sa tanan, nga ang Dios mo ay nagbuhat sa tanang butang. Dili lang creator, but as a redeemer of man. Mulay pagtuo o pag-ila ni Cornelius nga do sa tong buhi nga Dios. So, inana kalalom ang pagtanaw o inana kadako ang pagtahod ni Cornelius sa tuang buhi nga Dios. Ug tungod ni ana nahimo siyang Dios nun. Question is, kita karon, sama ba kay Cornelius ang atong pag-ila sa atong buhi nga Dios? Amen. Praise God. Sama ba kay Cornelius nga dako kay atong respeto sa atong buhi nga Dios? Sama ba kay Cornelius nga dako atong pagtahod sa atong buhi nga Dios? Amen. Wala tayo lalisan pa. Dios nun yun itong tanan. Really? Tungod kay, na mga panahon igsuon, nga gihimo na itong sulugoon ang atong buhi nga Dios. Agree ba mo niya na? Kung dako atong respeto sa atong buhi nga Dios, dako atong pagtahod, nga naman, nga na mga panahon nga ato siyang gihimong sulugoon. In other words, sa ato ang mga pag-ampo, sa ato ang pagduol sa atong buhi nga Ginoo. Lord, wala ko'y kwarta. Hatagi ko kwarta. Di ba, pagsugo mo na? Ginoo, na ako'y problema. Sulbara akong problema. Diba? Imong gisugo ang Diyos. Lord, wala ko'y trabaho. Hatagi ko'y trabaho. Sugo. Ako ha? Sabtan, ginahimo na itong sulugoon. Servant ang Diyos sa itong kinabuhi, sa itong mga panginahanglan. Sige tagpangayo, sige tagsugo sa Ginoo nga ihatag ni kanako, Lord. I'm not saying igsoon nga dili na lang tabuduol sa Ginoo aron sa pagpangayo. Ang gusto na kong i-emphasize nga sa dihang moduol ta sa Dios sa atong mga pagpanginahanglan, dili nato siya himuong sulugoon. Hangyoon nato ang Ginoo sa atong mga panginahanglan. Amen. Lord, naghangyo ako kanimo nga imong tabangan kini nga problema. Paghangyo, lahi man ang paghangyo ug pagsugo. Careful ta usay sa atong attitude, sa atong pagduol sa Dios. Kay ginasugo jud nato ang Ginoo. Hangyoon nato ang Ginoo sa atong mga panginahanglan uban sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Uban sa pag-ila nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Ang Dios gamhanan, walay imposible sa Ginoo. Amen. So inana atong approach dapat sa atong buhi nga Dios. Aron may sama kita kay Cornelius nga lalom ang pagtahod, pagrespeto sa tuang buhi nga Dios. Amen. So muna ang isa ka attitude, right attitude nga gipakita ni Cornelius sa tuang buhi nga Dios. Bisan pa man inila siya nga pagkatao, bisan pa man sundalo siya with a rank, opisyalis, dato. Pero grabe ang iyang pagpaubos sa Ginoo. Grabe ang iyang pagrespeto o pagtahod sa ato ang buhi nga Dios. So I hope nga ang atong attitude o ma-approach ta sa Ginoo,
hinahanglan nga tahuron jud nato atong buhi nga Dios. Amen. Reverence, the first attitude or right attitude of Cornelius nga iyang ipakita sa atong Ginoo nga diin nahimo siyang Dios nun. Okay? So, ikaduha. Sorry. Ikaduhang attitude. Prayerfulness. Hallelujah. Acts chapter 10 verse 2, still same verse. Tadiha. Ingon ganiha. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need, last phrase, and prayed to God regularly. Ang usa ka tawo nga diin Diyos nun, kini mainampuon. Amen. Sama kang Cornelius. He prayed regularly. Now, sa ato pa di ay, kung dili ka prayerful, hindi ta mainampuon, dili yuday ta, or dili inaana kadako ang atong pagtahod sa atong buhay nga Dios. Tungod kay mahimo lamang kitang mainampuon igsuon kung nakailata sa atong buhay nga Dios ug kung usa kadako ang atong respeto ug ang pagtahod sa atong buhay nga Dios. Amen. Now, kung dili ta mainampuon, meaning wala tay pagtahod. Nakuha. Magsugod sa pagtahod, pagrespeto sa atong buhay nga Dios ug musunod ang pagka mainampuon. Hallelujah. Cornelius prayed regularly. Buot pasabot nga ang prayer gihimo ni Cornelius as a lifestyle. Amen. Dili kay muampo lang ta option. Muduol lang ta sa mga pag-ampo kung naatay panginahanglan. Muduol lang ta sa mga pag-ampo kung nagkalisod na ta. Lifestyle. Himuon na tong lifestyle ang pagkamainampuon. Amen. Dili na to himuon nga option ang pag-ampo. Nabito ko nakuha sa Facebook nga gingon dito nga ang prayer kinahanglan nga mahimo siyang lifestyle. Dili siya for emergency only. Nga kung naalan tayo mga emergency sa atong kinabuhi, di pa ta makahuna-una pag-ampo. But we need to pray regularly sama ka Cornelius. Amen. Kung gusto ka nga mahimong Diyos nun, pray regularly. Hallelujah. Maglisod magka nag-appeal per meeting. Okay? So, pray regularly. Prayerfulness. Ang ikaduha nga attitude nga gipakita ni Cornelius sa tuang buhay nga Dios nga diin nahimo siyang Dios nun. Nasabtan. So, sugdan na to karon. Kung nag-desire ta nga mahimong godly person, magmainampuon ta sa tanang panahon. Amen. Amen. Katulo, hapit ako mo man. Dali ra no? Okay. Number 3. Third attitude nga gipakita ni Cornelius sa tang buhi nga Dios is obedience. Sa Cebuano pa nimo ingon ta obedience pagka masinugtanon. Dili pagka matinumanon ha. Lahi nang matinumanon sa gusto. Pagka masinugtanon. Obedience. Acts chapter 10 verses 3 to 8. Naliya sa screen. Ang basahon. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. Si Cornelius ni mga igsoon. Alas 3 sa hapon, na siya'y pananawon. No? He distinctly saw an angel of God. Nakita siya ang anghel who came to him and said, Cornelius. Verse 4, Cornelius stared at him in fear. So nahadlok si Cornelius nga nagtanaw sa angel. What is it, Lord? Nagutana siya. He asked. Then, ang angel, itubag, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Verse 5,
Now, send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. Buot pasabot, gisugo sa Dios si Cornelius to send men to Joppa. Aron dalon pagbalik kini si Peter. Yeah? He is staying with Simon the tanner whose house is by the sea. Verse 7. When the angel who spoke to him had gone, sa diyan, nawala na ang anghel, Cornelius called two of his servants, a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. Subot pasabot, pagkawala sa anghel, unsay gihimo ni Cornelius, iya dayon gitawag ang iyang mga sundalo aron tumanon ang giingon sa anghel nga magpadala og sundalo or mga tao ngadto sa Joppa. It speaks of obedience, pagtuman sa sugo. Verse 8, he told them everything that had happened and sent them to Joppa. Now, kung atong obserbahan kini nga scripture ba, gisugo si Cornelius sa Ginoo nga magpadala og mga tao ngadto sa Joppa. Pero kung atong lantawon, dili specific ang mong sugo. Kana bang, gisugo lang siya nga magpadala. Walay bugat nga rason nganong dalon pagbalik si Simon. No? Kana bang murag hanging ba? Magpadala ka dito mga tao sa Joppa para dalon pagbalik si Simon or Peter. Pero walay rason, walay bugat nga rason. Kung unsa jud rason nga nung pabalikon si Simon. Pero unsa gihimo ni Cornelius? Iyang gituman ang sugo sa Dios. Bisan pa man og dili klaro kaayo ang sugo. Dili klaro ang rason, pero walay pagduha-duha, gituman ni Cornelius ang sugo sa Dios, mga igsoon. Without any questions or delay, iyang gituman ang sugo sa Dios. Inana ang kinaiyan ni Cornelius nga nahimo siyang Dios noon tungod kay nagatuman siya sa sugo sa Dios. Now kita, kung suguon ta sa Ginoo, labi nag-blurry, murag alanganin, dili kay klaro, dili specific. Mamahimo ba ka kitang sama ka Cornelius nga mutuman sa maong sugo? No? Or dili ba ka daghan kay tang mga pangutana, Lord, nganong ako man? Nga daghang maglain. Nganong di man suko pwede ana, Lord? Mingon si pastor nga ter, pwede ka isang sugo ni pastor, pero dali kay kita makabalibad. Amen. Yung pastor, amen good. No? Ay, so pastor. Obedience. Ter, pwede ba sila ka mag-opening prayer? Mas ko lang sa pastor. Siya lang sagot. Hello. Diyos nun man kada. Tumanta sa sugo sa Diyos. Without any questions or delay. Nang usahay, namutuman ta, pero, Lord, karon na lang ko ang Lord ha. Karong sunod simana kay mangandam pa ko. You know what? I'm so blessed with my daughter. No, di magpapanghambog. Nga katong nagsunglid gani ha. Nalipay jud kay ko kay actually na isang leader dapat karon nga UFM nga na-assign. But unfortunately, in the middle of the week ni chat siya nga dili ko magsunglid kay na siya importante nga lakaw. So nakabuang namin ni sa akong asawa, lakin sa may ato ang sung leader ani no. Nya tunga-tunga na sa semana. Hala. Nya halos wa di bakante. Gigiyahan jud ko sa Ginoo. Si Vian naglingkod dito sa lamisa, si basa-basa sa mga assignments. But lang po nga ni dito na mo ko ingon nga, nak,
Wala ko isang leader karong Domingo kay ang assign busy. Ikaw na lang, B. Ano na akong approach? Wala siya nitingog. Diretso ba na siya? Pwede, mahanap yan na rin. Wala siya tingog. Dito, bro, nakonbiktuhan ko pa nga. Sugot yun, Sumutong ako yung hinanak. Kaya lang hinanak. Sa'yo naman kayang line up. Anak. Isugot yun siya. Praise God. Hallelujah. Ano bang simple kaya nga sugo? Wala'y daghang introduction. Diretso ra ko yung anak. Pwede ka magsunglit. Yan, dili ba yun siya regular nga song leader? Sunglit lang ginaog. Wan ay lain. Pero praise God. Wala yun siya ni balibad. Later, burag, nanay ginagmay nga, ko kakaya pero wala na. Na-sense na nako nga, gusto po yun siya. Praise God. Hallelujah. So, Diyos nun. Obey the Lord. Whatever command. Nga iyang ihatag ka nato. Kaya ang Diyos, dili mo sugo, nga dili nato kaya. Huna-huna lang nato na, nga dili nato kaya. Huna-huna lang nato na. Pero kung suguon ta sa Ginoo, kabalo ang Diyos, nga kaya nato ng buhaton. Mo nang pagsuguon mo ni pastor, si pastor di na magpatakag sugo. Di na magpataka og hatag og assignments sa inyo ha. Nga dili gikan sa Ginoo. Ang mga pastor grabe luhod na mga pag-ampo. Lord, giay ko kung kinsa man ana ang mga pastor, you know. Dili man ko pastor. I'm not pastor anyway. Pero kabalo jud ko kung unsay mga pag-ampo sa atong mga pastors. Natin mga retired pastor Behika. Grabe yung mga pag-ampo. Once i-approach mo ni pastor, dawata. Aron, mamahimo tang Diyos nun. Hallelujah. Gusto mo katag Diyos nun. So, yun. Tulo, ka mga attitude ni Cornelius nga atong natun-an karon nga kabuntagon nga diin mamahimo daytang Diyos nun. Hallelujah. Mubora no? Human naman ko. Okay? So, ang part 2, anin na ni part 2. Depende lang kay pastor, kanus ako niya pawalihon. Okay? And then, as to end this message, I'd like to challenge everyone. Human ako. Kana bang, siguro, atong i-evaluate atong kaugalingon. Nang dili ta magpatakag angkon ba nga Diyos nun ta? No? Nga, tuota nga sige tag anig simbahan. Diyos nun na ta. No? At pitag permitting panagsa. Diyos nun na. Daladalag Biblia. Diyos nun. Di ta magpatakag angkon. Nga Diyos nun ta. Di ta magpahambog nga Diyos nun ta. Mahimo lamang kita nga Diyos nun kung sama kita kay Cornelius nga naay, una, reverence, pagtahod, pag-obey, pagrespeto sa tuang buhay nga Diyos. Ikaduha, prayerfulness. Mag-ampo naman tagkatulo sa kadlaw. Pagkaon. No? Check yourself. Diyos nun yun na si Brad, okay? Permanente Diyos siya uban-uban ni pastor. Hello. Prayerfulness. Ikatulo, unsa? Obedience. Dali, bagay ko makabalibad. So, asa na itong pagka-Diyos nun? Amen? Kanina ka ng reminders na niba. Check yourself. Bisan ako mismo, na-check ko ba? Daghan ba yung mga panahon po nga, tapulan po kumuampo. No? May panahon nga, ganahan lang kumuampo o kanang, depende sa panahon. Pero na-check ko. Kaya kung nag-desire dyan nga may mutang godly person, godly man before the Lord. Sundugo na to si Cornelius. Kaya? Kaya mga igsoon? Simple. Pagtahod, pagrespeto, pag-ila nga ang Diyos may tag-iya sa ito ang kinabuhi sa tanang butang, mahimutang mainampuon. Lifestyle. Himo na itong lifestyle kining pag-ampo o pagtuman sa itong buhi nga Diyos sa iyang mga sugo. Amen? And let's give a hand clap of praise to the Lord. Hallelujah. Salamat kayo.
Pastor, may ibalik nga kanimo, Pastor. Salamat, Brad Jill Chris. We are on the same page. Hallelujah. Murag din na lagi mo ganahan mo, tanaw lagi na ako lagi. Hallelujah. Ako ganahan kay ko sa ikatulong punto. Obedience. Tinood lang, ganahan kay ko. Sa tinood lang, ako mo-approach ko sa katao. Pag once mo-approach ko sa katao, nagpasabot na nga nakita na ko niya nga tao, nga kaya niya nang himuon ang akong i-approach sa iya. Tinood lang. Kaya ako, kabalo ba igod mo sa kuha nga? Ako di ko basta-basta mo kuhan, di ko basta-basta mo kanang mohatag ba og responsibility nga di na ako makita sa usa ka tawo nga dili pa niya kayang barugan. Kay ato ang ginalantaw din nga ang kapasidad sa usa ka tawo gina-consider pud nato siya. And praise the Lord tungod kay niini nga church daghan tag matap actually. Daghan tag matap and salamat kaayo tungod sa kasing-kasing open nga magpagamit para sa buluhaton sa tuang buhi nga Dios. Muna igsoon, pag andam-andam na lang gidaan, imong katapad, andam-andam na lang daan. Ingna ba? Andam-andam na lang daan. Ingna po nga, ikaw po, andam-andam na lang po. Andam-andam na lang. Daw. Balikon ako, which is nindot yun kaayo ang mensahe ba? Kay, tinuod man yun na nga, we are claiming to be godly and yet our action wala nag-speak that we are godly. Ato ang lihok ba wala nagsulti nga godly ta. In our words we are godly but in our action we are not. Yan na siya ba, no? So dili man pud siya maayo tungod kay ang ato ang ginapaningkamutan dinhi nga kung unsa ang ato ang gisulti mo po ang ato ang ginalihok o ginabuhat. Amen? Muna igsoon nga once nga i-approach ka kung sa'y imohang buhaton, sa tinuod lang, it's an opportunity for you nga makapamuhat para sa kahimayaan sa Ginoo. A simple thing nga imong himuon para sa kahimayaan sa Ginoo, dako kay nagkahimuan diha sa Dios. Amen? Pastor, maura gyud niya akong trabaho, pastor ba? Ganahan jud ko ani nga trabaho, pastor. Simple lang nga butang imong himuon diha sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga maural na imong mahimo kay dako kay nagkahimuan. Tagaan kag opportunity to lead an opening prayer. Grab it and ask the Lord. Tagaan tag opportunity to challenge offertory offering, a tithes and offering at the same time closing prayer. Do it for God's glory. Pastor, first time pa manggod na ako. Simple raga good kayo na sa tinuod lang ang first time. Kaya sa una, sa tinuod lang kami first time na may mga pastor din No, sila, Pastor Mehika, naamagis Pastor Mehika. Natin ang pastor din ron. Pastor Marvin, Pastor Jovi, no, Pastor Raan, no, Pastor Serge, kauban. Daghang mga pastor blessed kay kuaning church ba kay daghang mga magbubuhat. You know what, kami sa una nag-Bible school mi. Sa time nga tagaan mi og part, dili ba yaing ani nga murag mutindog lang kag diretso kasulti. Kabalo ka unsay ginahimo na mo sa una? Nami kodigo. Kodigo penal. Nakasulat na nang kung sa mong isulti. Muna mo sa una. That is what our teachers told us to do. Unsay himuon? Bisan gani ka ng kuan, bisan gani ka ng ingani na ka ng hanas na, dili gani pwede gihapon nga ka ng murag, kuan lang ka dayon, diretso dayon ka barog din ha. Nagahimo gihapon og mga notes nga naay guide na mo. Okay? So, muna, sa una na ami PMT, kanay si Ma'am Joby, kaagi maginig PMT si Ma'am Joby, Pastor Marvin, si Pastor Mehika. Practical training program. Tagaan kag part, ikaw mag-opening prayer, kritikan ka with grades. Mauto mo ang grado. Every time nga na makita nga sipya si mo na i-critic si mo ha. Kaya nga mo ang tig-critic, ang ilang ginabantayan na, ang mo marang mga sayop, mga mali ra na mo.
sa tinuod lang. Pero you know what? Nag-learn mi nana and hinahinay ngadto sa ngadto, nag-improve o kampante na nga mubarog sa atubangan. Diwa man ko nag-ingon, dili po nibot pasabot nga para lang na siya sa pastor, no. Para kanatong tanan nga naay kapasidad nga makahimo sa sama ni ini nga buluhaton. Amen? That's why, brothers and sisters in the Lord, we are challenged this wonderful morning nga magpagamit ta bisan sa simpleng, makaingon ta simple lang nga buluhaton. Pagamit ta para sa Ginoo, kay diha sa Ginoo kahimayaan na diha para sa tuang buhay nga Dios. Amen? And praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Thank you, Brad Jill Chris. Sa tinuod lang, next Sunday is our last Sunday. Last Sunday. I don't know if Brad Jill Chris musugot kaya si Brad Jill Chris nini. Why? Ingani manggod na hitabo. Musulti ko sa inyo On the first week or first Sunday of April, wala mi dinhi kay to amig Cebu. Kay convention na manggod na. On April 3, our travel, April 3 Wednesday, hantod na mi April 12. So April 12 mi mo uli. So April 5, that is first Sunday, wala mi dinhi. And gi-assign na mo si Brad Jill Chris nga maoy muwali. That time. So, kung okay si Brad Jill Chris, kay haron mapadayon niya iyahang wali, kay lisod man pong putlon po ni siya, Brad Jill Chris, ingon ka karon obedience. Mura magitaan ni Rog, maigo gitaan ni Rog pa. Pasing makaingon si Brad Jill Chris, ipit ko da. Wait tayo sa tinuod lang. Next Sunday, kay gusto man po nato nga mapadayon po na kay nindot baya ang pulong sa Ginoo sa tinuod lang. I don't know, Brad Jill Chris. Sunrise? Para sa kuha, no problem about that kung sunrise or not. Yes ma'am, ang akong ginakuan is sunrise para mapadayon ang iyang message karon. Siya muwali karong Domingo, siya po muwali sa first Sunday. Tulo ka Domingo, stretch si Brad Jill Chris. Pero Brad Jill Chris, ako ginakuan lang nako na siya kung unsay kuan sa imuha kung kampante ka. No, unsay ka. Sila magsabot raming Brad Jill Chris sa tinuod lang. Ako lang ginakuan lang nako ni sa karon kay dili pod nako gusto pod ba nga kanang ihanak ma-pressure pod para sa iya. Mao nang ginasulti nako. Gina-consider pod nako ang usa ka tawo. Dili pwedeng sa tinuod lang kani ginakuan lang nako ni gina-open lang nako ni. Pero it doesn't mean nga kana dayon. Gina-consider nato na siya. Kay dili nako gusto nga ma-pressure ang usa ka tawo nga himuon niyang responsibility. Okay? Kay whether we like it or not, ako blessed kayo ko tungod kay naani nga mga tao nga kaya nga makabarog at tubangan, makashare sa pulong sa Ginoo. Actually, naapa din nga kaya makashare sa pulong sa Ginoo. Sige lang, hulat-hulat lang mo kay tagaan po dyan na ako na silag higayon nga pawalihon. Mo nang, katong ginapang-approach na ako din andam-andam na lang yun mo daan. Andam-andam na lang yun mo daan. Bitaw, Ikson, ang ako ang balik ang ato ang punto din karon, we are claiming to be godly, then himuon na to ang pagtahod sa Ginoo, reverence to God. Prayerfulness, pagkamainampuon diya sa tong buhi nga Dios. Sa tinuod lang no, we admit, maka-admit nga kaning pag-ampo no, usag yun ni kasubidaon kaayo sa tuang kinabuhi. Sugot mo? Mutuo mo? Grabe kasubidaon ning kanang pag-ampo ba sa tinuod lang. Usahay manggod ini gabi tungod kay kapoy na nag-ampo ta. Usahay di nato mahuman ang ato ang ampo kay nakatulog na ta. Wa na makaamin pagkabuntag, you know what? Pagkabuntag pagmata nimo ang nisantop dahil si mo huna-huna, ay wa di ko kaamin sa kong ampo kagabi Sa tinuod lang. Mao ni ang pinakasubidaon, pero if we keep on kanang hangyo gyud sa Ginoo, Lord tagahi ko og kanang kadasig ug tagahi ko Ginoo kasing-kasing gyud nga to engage myself into prayer. Tagaan gyud ta sa Ginoo niya sa tinuod lang. That's why brothers and sisters, at the same time obedience. Obedience. Pagka
Masinugtanon, sorry. Pagka masinugtanon. Salamat kay na nang apulong. Kay usay magud kining Bisaya no kay kanang magkakuan ba no? Usay magka matinumanon. Magkasinugtanon murag parehas raman, synonyms raman. Pero lahi siya og kuan, use. Lahi siya og paggamit, na? Kinsa na panalanginan sa pulong sa Ginoo mingog amen. Amen. Muli ta karon igsoon nga malipayon. Amen. No hurt feelings. Amen. Sa tinula ang pulong sa Ginoo is pagtudlo para natong tanan. Amen. So malipayon ta nga muli, Lord, salamat kay mao ang pulong karon amo ang nadunggan ug among nadawat. It's a blessing. Langit nun nga panalangin. Amen. So salamat sa pulong sa Ginoo. Let us bow down our heads and let's pray. Lord, salamat kaayo sa imong pulong karon nga kabuntagon. Thank you, Lord, for this wonderful time. Salamat kay Lord sa imong pabor. Salamat kay Ginoo nga ikaw, Dios, nag-istorya ka namo through your word. Using your servant, O God, Brad Chris. Continue, Lord, to help us, O God, to apply these words into our lives, O God. And panalangin ni usab ang nag-share Ginoo si Brad Chris ug ang iyang family. Truly, Lord, ikaw gyud ang Dios sa kaalam nga dili lamang nimo gihatag sa usa ka tawo, dili lang nimo gihatag kang Haring Solomon, kundi gihatag usab nimo sa mga katawhan nga nanginahanglan niini. Salamat kay Lord. And as we move forward and as we move on, Lord, as we continue with our service, with our worship with you this wonderful morning, bless us, O God. Thank you, Lord, for what we are going to do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So this wonderful morning, ato ta sa sunod nga bahin, and this wonderful time, kung itawagan ang magadumala ka nato sa tithes and offering. Part karon mao sa pag-tithes o offering. Pasalamat ta. Lord, salamat sa mga kamot nga nagahatag niini gikan sa among mga trabaho o negosyo nga i-bless nimo kanamo sa adlaw-adlaw sa among mga panginabuhian. Salamat, Lord, sa imong mga pulong nga imong ipahimanglo kanamo karong buntaga nga imong mga kaanakan. Lord, biyahe kami sa pagpamauli na safety. Sa ngalan sa Amahan, sa Diyos, o sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Wapang takili
Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, sunrise service, March 31, 2024. Song leader will be myself. Opening prayer, Pastora Ann. Word of God, Pastor Glenn. Offertory, Brother Rene. And our closing prayer will be Sister Mylene. And our sunrise service will be next Sunday on March 31, 2024 at 4:30 a.m. And our family day in water baptism to be announced. And our worship team retreat will be this March 28 to 29, 2024. That's all for our announcement for today. Thank you and God bless. Thank you. Bago ko mo-proceed na apply na gyud ang katong giingon nga obedience. Actually yes, uncle ako. First time to niya ni Barog di sa tubangan sa tinuod. First time ko na niya. Pag-ingon ni Pastora sa ko atong Sunday nga, ang offertory ba kanang Domingo kay si Uncle Edwin. Ingo, maayo. So, katong kada sa tang kita Friday ba to, Saturday. Friday no? Friday sa gabi nagkita mi. Nistorya siya sa kuha sa pastor, tabangi ko pastor. Ana siya, ko nga, Col, simple lang, isulat lang ang kung sa'y gusto ni mong isulti pagdasig mahitungod sa paghatag. Huwag ang imong pag-ampo. Sulat lang. Anak man gud ng pagsugod yun. Anak gid na sa tinuod lang. Normal gid na. Kinsa ba gid sa tuwa din hingawa naghimog ka ng kodigo penal sa panahon nga gipaistorya ta. Ay, anak na. Gitudluan man ta ni anak sa tinuod lang. Okay? Wala may teacher nga nagtudlo nga way libro-libro. Na may giya, di ba? May giya. So anak lang ikson. So, Col, congrats kay nakasurvive. Di ba? Karon kay ma-challenge na kay nakasurvive man gani si Uncle. Sa pa kaya kita no nga kaya mo po na ako kaya imuon, di ba? Sa sunod ako ang gina-look forward karon nga katong dili sagaran na makita nga mubarog diri, makabarog na diri sa sunod nga mga higayon. Brazil Chris, open yun, di ba? Pero salamat kay nana. So, diha na to makita na sa sunod nga mga pasig di na mo manimba noon sa sunod, ani? Ikson, ay ganyan yung nagbuhata sa tinuod lang. Ay ganyan, ginahinder ninyo ang opportunity nga gamiton mo sa Ginoo nga makapahimaya diya kaniya. The more nga magpagamit as Ginoo, the more bayang panalanginan ta sa Dios. Amen? Paggamit. Sige na, ato na ko sa kwan. Kailangan na kanyang tinanawan ako. Next Sunday, sunrise service na to, 4:30. Nganong 4:30 ta, sunrise gani, no? Sunrise kadlawon. Sunod Domingo ra po na. Karon na po ng 31. Now, our time is 4:30. I just want to tell you, nga mayon tag 4:30, masugod kita. Dili ta para sa nang uban nga pangingon ng 4:30 mo na adri kay alas 5 sugod na ta. Adi lain pud kayo no. Nabasa 4:30 ta mo sugod. Okay? So alas 4:30 sugod ta sa tong panimbahon sunod Domingo. And of course na may andamo na to ana no nga mga morning sa banay tawag na ta. Morning delight nga mga food. Morning delight sama sa mga spaghetti. Grabe. Basi dahil na mo tandog diharon nga maghimoan na niya, magdala karong para ipadungog-dungog ni pastor ay. Bitaw sa tinuod lang, namay andamon iandam ang church para sa to ang morning delight na to, unsa pa na bread, unsa pa to coffee. Ako naghangyo ko kung unsa po'y pwede ninyong madala, why not? No, let us have fellowship na ana nga Domingo no. Anyway, sayo ta mauman 4:30 probably mahuman ta na mga 5:30 or 6 the most. Alas 6, no? So basi daig na atay madala pud ba? Gusto ta mo dala og dilungag nga unsa ba? Nilungag nga kamote, nilungag nga saging, na mo dalag lechon. Ay, gana kayo. I mean, unsay pwede natong madala ana no? Kaya namay giandam ang church para pag humang service mga pita, nya istorya-istorya, ayaw po dahil magdali-dali pong uli po dayon. So, mabuno ini mag-service kay pag human o kaon, magdali-dali pong uli. Magtingan, pag wapag kay ka humagkaon ng uban, ang uban, asa naman si sister, asa naman si, tuan na. Let us have fellowship ba? Kaya pa nagsarap ita magkita sa isa ka simana, no? Magkita tas dalan, magyango-yango ra ba yata? Di ba ita magkaistoryahan ay?
So mana nga, let us use that opportunity para nga magka-istoryahan na ita, okay? Ayaw kalimot, Domingo, pag alarm in tawon mo, mag-alarm gyud ta ani kay base unyag magtuot ang oras na to ani no, nahitabo ba natong mga niaging mga tuig. Naabot sa diri alas 8, alas 8:30. Sa pastor, ay, uman na ito ang simba. Kaluoy po tao, uman na yung simba. Ko nga, nag-sunrise service, mangguta. Nakalimot dahil siya di ay nga, sunrise service di ay. Anyway, senior moments na mangguta siya agad. UFM na ay pangpaugnat sa kusog karong hapon. Diya sa Tugbok Gym, kauban ang UFM sa Martel Division. Kung gusto mo appeal sa pangpaugnat sa kusog, actually ilang himon is magdula sila basketball karong hapon. Brad Jerry, ano sa ito oras, Brad Jerry? Alas 3 ba to? Alas 2, no? So alas 2 hapon, rin sa Tugbok Gym. Kanang along the highway lang yun. Naara din ha. Kinsa tong gusto, interested nga mo join sa pangpaugnat sa kusog sa UFM. Kay next Sunday, naman ko UFM Fellowship nga mahitabo. Domingo sa hapon. 31, hapon na siya sa sunod Domingo. So, mo nang preparation na para sa coming nga event. So, UFM, kung kinsa tong interested this afternoon, Tugbok Gym. Pangpaugnat sa kusog para sa mga UFM. Prayer meeting, igsoon, tungod kay naay-retreat ang mga batanon, please, hangyo ko, iampo na to itong mga worship team, kay naay-retreat karong 28 and 29, Huwebes o Biyernes, dito sa Pindasan. Please pray for safe travel and maayong panahon. O ampo po ta nga ang Ginoo mamuhat niya ng panahon na. And uli manggod og 29. So, wala sa type prayer meeting nga mahitabo to Saturdays na good nga walay mahitabo nga prayer meeting nato ni. Ngano man pod, ngano siya nga wala sa prayer meeting nga mahitabo. Inyohang nahibaluan nga ang ato ang ginaampo, nagampo tag kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Brando. Gitubag ra gyud sa Ginoo atong pag-ampo gyud sa tinuod lang kay naampo man tag kabubuton. Si Brother Brando nga ato ang giampuan nga of course bana ni Sister Jingjing papaaning ato ang multimedia karon nga nagkuan sa ato ang live. Gikuha na sa Ginoo atong kano sa ganito te? Saturday ba to? Ay Friday. Gikuha siya atong Friday alas 8 sa buntag. So kagahapon nagsugod na og service. And praise the Lord, ako ang i-inform lang nga ang in-charge nato ani naglihok na gyud siya. Salamat sa Ginoo. In the person of Sister Yami, iyaha gyud ni nga trabaho gyud ni. So siya nagplaster sa tanang services, tanan. Siya nagkuan ani, siya nagplaster niini. So salamat kay Sister Yami, siya nag-coordinate sa family unsay angay himuon. So that's why natay mga services, ang lubong niya is on April 1 pa ang iyahang lubong. Kaya napa sila ginahulat from Dubai nga muli ang iyang isa ka anak, no? So, mao na nga wala sa tayo prayer meeting kay pagka 30 manggod naman tayo service ana dito mo serbisyo manggod ta ng 30 sa gabi. By the way, this evening karong gabi natay serbisyo dito, dili man kita ang magwali pero kita manggod ang nahulog nga host church. So, in support sa family, ihawag ko sa inyo kung kinsa tong available this evening 6:30 this evening ato ang service dito because we are the host church na mo'y nag-asikaso, nag-suporta sa family. Hangyo ko sa inyo ang presensya kay nindot man po natong presensya kay dako po nagtabang og comfort sa family. Amen ba? So hangyo ko sa inyo this evening and hantod naman gud na siya sa 1. So if you are available unsa nga day inyo ang available, please support no sa to ang funeral service kay gikan siyempre kami kay naagid mi except lang karong 28 kay kuan manggod nami mag worship team retreat pero sa mga bakante nga mga adlaw naagid dito no mag-join. So mao na igsoon hangyo ko sugod karon magservisyo na pod ta unya magservisyo na pod dili kitay modala sa service pero ang modala sa leading opening prayer at the same time closing prayer nasa tuwa. Ang magwali lang ang dili sa tuwa sa karon kay gabi kitay nagkuan dito tanan kitay nagdala pati sa nagwali no so karon hangyo ko sa inyo nga magtay na ba nga magsuporta ta niining tanan and
But that's why wala tayo prayer meeting. That's why, igsoon, ako pa nagsara man gyud ko manghangyo no sa toa. Pero kani wala po ni siya pinugsanay pero wa po'y balibaray. Lainan pastor way pinugsanay way balibaray. We are family, amen. We are family, right? And of course, as a family, di gyud na to maiwasan nga magtinabangay gyud ang matag-usa, no? Magtinabangay gyud ta, di ba? So, daghang pamaagi nga makatabang ta sa family. Moral support, spiritual in terms of prayer. Naagid na, no? Akong gihangyo na, no? Nga hatag ta og moral support and prayer sa ta sa Bereave family. Pero, mas nindot man pud to nga maka-extend pud ta sa finances pud nato. Okay ba? Maka-extend kani ginahimo lang nako ni kanang naalang gyud mga occasion lang gyud pero mingon ta basi matingala mo ingon daghan lagi na sila gina-challenge da. No, karon lang ni kay tungod kay naata ni ini. So hangyo ko sa inyo ha, can we have a special offering this one full morning para nga makuan nato mahatag nato, no? Palihog ko aning sa kuan ate sa kana. Nay sulod wala. Okay. Special offering for the Bereave family. Kay dako po kay nagtabang po kay igsoon sa tinuod lang, no? So, hangyo ko nga mo hatag ta any amount. Kay kana nga amount dako na katabang. O taana. Kana nga amount dako na siya og katabang para sa Bereave family. So this wonderful time, let us give for the Bereave family para ato nga hatag po dito ba ang dako ani makapalit og unsay pwede nilang mapalit may tungod sa atong mahatag karon. And you know, I just want to inform you nga ang church, mismo sa church na to, naghatag na po ta from our church fund. Pero dili man po siya enough po no nga mo shoulder sa tanang expenses. Mas may man po ta nga maka-share po ta. So, let us give para sa ato ang support, sa ato sa family, and para po sa kahimayaan sa ato ang buhi nga Dios. Samtang ato ang musician magtugtog og awit. Kasing matinabangon, kasing-kasing Ginoo nga manggihatagon. This wonderful morning, O God, kini Ginoo nga special offering, Lord God. Nasayod kami nga kini sa kini kadako nga kalipay diha kanimo Ginoo. And of course, usapod kini Ginoo nga makahatag og support, Lord God, para sa Bereave family. Thank you, Lord, for this wonderful time. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamayo. Bless each one of us, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kisay malipayon, mingog amen. Hallelujah. Kisay excited na muli. Excited na kita isla manguli. So bago ta manguli, closing song sa ta. And then after this, closing prayer. Kisay itong closing prayer gani. Brother Jerry, so akong hangyo itong song leader, Ate Bien, to lead us in a closing song. Manglilindong ka. And closing prayer by Brother Jerry. Praise the Lord. Itong awitan ng atong Diyos for the last time. Let us sing, Ibayaw, Ipakpak. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilukso, isayaw ang imong tingin. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdali. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilukso, isayaw ang imong tingin. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdali.
Praise the Lord. Hallelujah. Kinsa na panalinginan. Lalo na to ang mga panalangin sa tibok kasimana no sa magampo ta tapos sa atong servisyo. Mapasalamato namin nga Dios diha kanimo Lord tanan among itugyan na usab kanimo Lord ang among mga pagsalig diha kanimo sa tibok kasimana na usab Lord. Salamat sa imong mga pulong amahan. Tudloy kami nga sa kanunay Lord ang among mga plano, ang among mga lakaw sa batag adlaw Lord. Among isangat kanunay kanimo Lord. Himuha kami nga mga ampuon kanimo Lord, mga sinugtanon diha sa imong mga pulong amahan. Salamat Lord. Kami matubang na usab sa tibok nga simana amahan. Sa tanan among pagabuhaton, sa tanan mong mga plano, sa tanan mong mga lakaw amahan. Lord, ikaw ang Diyos nga among saligan nga magauban ka namo, magapanalangin ka namo sa tanang mga panahon sa among kinabuhi. Dalaygon ka Lord, ikaw magapanalangin ka namo bisan pa man sa mga trabaho, sa mga nagnegosyo amahan. Lord, ikaw ang Diyos na magpanalangin ka namo. Dalaygon ka, ikaw ang Diyos nga magauban ka namo usab sa among pagpanguli gikan niini nga mao nga simbahan. Lord, ikaw ang Diyos na magauban maghatod ka namo sa tagsa-tagsa namo kapanimalay. Dalaygon ka, akong pasalamat o gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.